Okay mga sir, good morning. Today, nag-unboxing tayo ng DJI Flip. Ito yung drone na binili ko, no? Ito yung pinili kong drone kasi ano siya, nafi-flip yung mga propellers niya, so mas okay gamitin, no? Mas mabilis itago sa bulsa, sa bag, and actually para mas maganda na may safety yung mga propellers mo yun. So let's go. And tuturo ko kayo kung paano mag-calibrate ng drone sa cellphone. So ito yung gagamitin natin na remote, yung isa na walang digital. Okay, let's go. So ito yung DJI Flip. Yan. Nasa loob ng box niya yung mga ganito, mga warranty, saka yung mga ano niya, mga instruction kung paano gamitin. Pero yun nga, hindi naman natin ito binabasa. Actually, wala lang, tititigan lang, tatago. Pero usually, sa YouTube, sa website, sa social media, marami naman. Kasama na siya mga sticker, like this one. Yan, mga sticker. Okay. This one, ito na. So, ito yung DJI Flip. Yan. So, ito siya. Ito yung power button. Yan. Once na pinindot mo yun, makikita mo yung battery, kung ilan na yung battery mo. And this one, sabi rito, kapag gagamitin mo siya, so kailangan mo muna siyang i-charge, no? Para ma-activate yung battery bago mo siya gamitin. So, this one is yung button para dun sa mga option, no? Yung mga gagamitin mong mode. Kung gusto mong walang gamit na joystick, mayroon itong mga follow mode, drone. Ito yung battery niya. Para matanggal mo yung battery, pipindutin mo yung dalawang button na ito ng sabay. Ganito siya. So, yan. Ganun lang siya. So, ito yung battery niya. So, yung binili ko palang drone is isa lang yung kasamang battery. So, hindi pa siya tatlo. Wala siyang kasamang charging hub. So, ang ginagamit ko naman dito is C-type na charger. So, pwede siya kung ano yung gamit mo sa mobile phone. Then, this one is ito yung insert ng SD card. So, let's go. Ito muna. Tatanggalin mo muna to. Para matanggal nyo to, pipindutin nyo to yung kabilaan. Yun. Ay, natanggal na. Ito yung camera niya, no? Gimbal camera niya. So, alam ko may 3 axis siya. So, para ma-unfold mo, ito yung unahin mo yung gaganito. So, ganito. So, this one. So, then automatic pala siyang mga sir, go on once na binuksan mo na yung mga propellers niya. So, ayan. Yun yung kanyang mga ito yung sensor niya. So, mga obstacle avoidance, ito yung ginagamit pa sa harap. So, ang drone na Flip is ang sensor niya lang is sa harap. So, hindi siya makakapag-sense ng mga obstacle sa gilid saka sa likod. Kaya, medyo maingat ka pa rin syempre sa pagpapalipad. Yun pala, may kasama na siyang additional na propellers, harap, likod. Then, may kasama na rin siyang mga C-type na wire for transfer ng mga video papunta sa computer or sa cellphone. Pwede rin siya. Ito yung joystick niya, RC-N3. So, yan yung pangalan niya. So, para makabit mo yung cellphone, bubuksan mo lang ito. Ipupush mo lang. So, yan. Bago mo ikakabit yung cellphone, kailangan mong tanggalin to. Dito nakakonect yung cellphone mo. Ito siya. So, ikakabit natin ito ngayon dito. So, sa pagkabit nito, kailangan mo lang na, igaganito mo siya. I-insert mo dito. Then, yung dapat yung dalawang kamay mo, andito nakahawak sa ilalim. Yan. Tapos dito, ipupush mo to pa-move forward. Ganyan siya. Tapos, itong wire, i-connect natin dito. Yan. And that's it. Tapos, magana pala kayo, no? Mag-install kayo ng DJI Fly. Meron dun sa box. Para ma-download mo, ito, i-scan mo lang yung QR or pwede rin dito. And may kasama pala siyang connector sa joystick din, pero kung gagamitin mo is hindi Android. Kung yung iPhone yung gagamitin mo, ito ang pwede mo pang connect. Pasensya na guys sa may mga beauty kit tayo sa harap. Hindi lang kasi ang gumagamit ng table, no? Open natin yung apps. And bago natin pala buksan, bubuhayin muna natin ito. Para buksan mo pala yung joystick, you need na press 1, then hold mo. Yon, naka-connect na siya. So, ito, automatic na kasi naka-on. So, i-connect na lang natin yung... So, ayan na. Okay, kagaya niyan. So, wait lang. Ito, kagaya yan. Naka-record na yan. So, nakikita na tayo niyan. Ganyan siya. Ito siya, bale, kapag naka-on yung camera na niya. So, malinaw yung kuha. So, let's go. Para sa calibration, o punta ka ng home. Sa GoFly bala, sorry.
punta ka rito sa settings niya. Sa safety, punta ka sa calibration. Yan. Sa compass calibration, kailangan mo siya naka-unfold yung arcs and 1.5 meters na naka-ano sa ground. So, start natin. So, sabi niya, ikot mo siya ng 360 ng horizontal. Yan. Okay na. Then, 360 na naka-vertical. Ay, sorry. Ganyan. Yan. Another one. Ay, pag ganito pala. 360 na naka-vertical. Yan. So, yun lang. That's it. And yung isa pa, IMU no normal calibration. So, pag kinakalibrate mo siya, kailangan nakalagay mo siya sa flat surface. So, let's start. Yan. Hayaan mo na siya nakaganyan. And then, sunod. And next is, ang nakalagay ko sa rito, hindi siya naka-fold yung dalawang propeller sa baba. Dapat naka-fold siya. So, ganito yung position niya. So, kailangan mo munang i-fold to. So, itong stand to. Yan. Pag ganyan, kaya mo na siyang nakaganyan siya. Ang sunod, ibabalik mo sa nakaganyan. Then, nakahiga. Sunod, yung kabila naman, pag ganito, so i-unfold mo ulit siya. Yan. Hayaan mo na siya nakaganyan. Ayan. Sunod is yung nakatayo. Medyo matagal nga lang yung nakatayo. Nakaganito siya. Stay mo lang na siya nakaganyan bago mo siya magamit. Hanggang mag 100% siya. Ito yung medyo matagal na process ng step 5 na sir. Minsan, nafe-fail din. Kaya kailangan mo na konting pasensya. Ayan. Nag-restart na siya, mga sir. Start yung aircraft. Yan, okay na. Okay, calibration is successfully. So, successful na siya. So, ganyan na siya. Masarap. So, yun lang mga sir. So, sana may natutunan kayo. Gagawin nyo muna yan bago nyo ipaliparin yung mga drone. Kasi para makalibrate yung unit natin, yung papaliparin natin para hindi ka magkaroon ng problema, no? Pag nasa taas na ng himpapawid. So, yun lang. Yun lang mga sir. Salamat and God bless. Peace out.